Hello mga mamshi, meron lang akong isi-share ha. Yung problema ko, ewan ko kung ganito din ba yung mga anak niyo, kagaya sa akin. Grabe talaga ako nag-worry sa akin, nabukasan ng ako. Kasi last sem, nagpa-enroll siya. Natapos naman niya yung whole sem niya. Kaso ngayon, itong bandang huli niya, nalaman niya na meron pala siyang incomplete major subject, failed, at saka drop. Sabi ko sa kanya, bakit ka nagka-problema sa pag-aaral? Wala ka naman trabaho. Pag-aaral asikasuhin mo, yun lang ang hiling namin ni Papa mo. Yun lang. Wala ka ng ibang asikasuhin. Sabay, hindi ngayon makapaglinis. Hindi niya ako natulong. Akin lahat ang trabaho sa loob ng bahay. Basta ang kanya lang asikasuhin lang yung pag-aaral niya. Gigising siya, kung kailan siya gigising, may pagkain, walang problema. Ngayon, sabi ko asikasuhin mo yan. Sabi niya, marami kami ganito, ganyan. Iba ang high school, iba ang college. Sabi ko, asikasuhin mo, kausapin mo yung teacher. Sabi ko gano'n sa kanya. Kahapon, nag-medical siya. Kahapon ko rin nalaman na nagpa-enroll siya. So, drop na naman yun siya kasi pupokus siya sa pagtatrabaho. Tatawagan lang daw siya eh. Sabi ko, nagpapalit mo talaga yung pag-aaral mo sa trabaho mo. Ang trabaho, andyan lang yan eh. Marami kang papasokan. Ang pag-aaral, sayang ang panahon. Marami siyang sinayang na panahon. 2 taon naghinto. Puro cellphone lang ang ginagawa niya sa buhay. Yan lang gawa niya, puro cellphone. Hindi nga tumutulong sa akin sa paglilinis. Sinasabi ko sa inyo, hindi yan tumutulong sa paglilinis. Never yan maghawak ng walis o basahan na magpunas-punas sa mga divider. Hindi yan. Cellphone lang, kakain yan, ganyan ka. Ganyan sila sa akin, kaluwa. Ganun sila, buhay prinsesa, buhay prinsipe yan silang dalawa, ang anak, no? Pati sa pagkain. Sabi ko ngayon, sayang ang pag-aaral mo, Vincent. Natutuwa na nga ako dahil bumalik na siya sa pag-aaral. Sabi ko. Tapos ito na nabalitaan ko. Drop na naman siya uli. Diba? Napakasakit ang ulo ko sa kanya. Pinagpapalit. Sabi ko, ano ba bang gusto mo sa buhay mo? Sabi niya, magtatrabaho ako, ma. Kukuha ako ng lisensya. Bibili siya ng motor. Ano pang plano niya? Magte-test daw siya. And then, sabi niya mag-abroad. Yun ang nasa utak niya. Ewan ko lang. Wala na ang pag-aaral niya. Wala na. Parang nireject na talaga niya. O, diba? So sad talaga. So, very sad ako. Wala talagang magulang, no, na yung mga anak nila na hindi makapagtapos ng pag-aaral. Sabi ko, in-explain ko niya sa kanya, si Papa mo, puyat sa kakatrabaho, nagda-drive. Minsan tinatawagan ko sa Papa niya. Sabi ko, in-explain ko sa kanya, laglag ang mata pa. Sabi ko, hindi ka naawa sa amin. Yung pagsasakripisyo namin, baliwala sa'yo. Sabi ko, balang araw, hindi mo kami masisisi kung ganyan ang buhay mong narating mo. Hindi kami nagkulang sa'yo, lahat binigay na namin. Sabi ko, nanghinayang ako sa panahon na hindi siya nanghinayang, pero ako nanghinayang ako. Kung pwede pala, ako na lang papalit dun sa pwesto niya. Gagawin ko na eh. Pero wala talaga. Sa Diyos ko na lang ang lahat. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa panganay ko. Ibigay mo sa kanya ang nararapat. Ano ba talaga ang gusto niya sa buhay niya. Ikaw na ang bahala. Ito na lang sikat din ang pag-asa ko nito. Okay naman ang takbo ng pag-aaral ni Kat nawa tuloy-tuloy hanggang sa magtapos siya. At nawa din, hindi siya tatama rin sa pag-aaral. Sabi ko, ang trabaho andyan lang yan eh. Hindi mawawala ang trabaho, ang pag-aaral na sa akin ang mahalaga. Kahit sino naman siguro, no? Kahit kayo, tanungin ko kayo. Comment daw kayo dyan. Comment section. Yun lang guys, binalabas ko lang yung sama ng loob ko. Wala talaga. Tapos, lagi pang pinamumuka sa amin na maaga kami nag-asawa. Maaga kami nag-asawa ni Gimo. Ihabol. Pero, ginawa naman namin ang best. Hindi naman kami umasa sa ibang tao. Wala kaming taong inaargibyado. Ano mo yan? Hindi kami humingi ng tulong, ganito, ganyan. Sariling sikap, napalaki namin sila. Siya, sariling sikap namin. Yan ang lagi kong sinasabi sa kanya. Sabi ko, bakit may plano ka mag-asawa ka?
Wala ka ng trabaho, di ka nga tapos sa pag-aaral. Ano bang maibubuhay mo sa pamilya mo? Ang tanong ko sa'yo. Diba? Ay, Ginoo ko. Buhay nanay talaga, no? Napakahirap. Kahit anong salita mo sa kanya, pasok dito, tenga, labas sa kabilang tenga. Ewan ko lang kung ganun din ba kayo sa mga junakis niyo, mga anak niyo. Kasi ako, so sad talaga ako na huminto siya ng pag-aaral. Hindi kami nagkulang ni Gimo suporta. Sinusuportahan namin. Manghingi siya ng baon, binibigyan ko. Kahit anong ano niya, binibigyan ko. Sige. At pinabaon ko nga kanin, ayaw niya. Magbaon ka para hindi ka nabibili doon sa school. Wala. Wala na talaga akong magagawa. Kung siya na talaga ang umayaw, no? Yun lang guys. Good morning and thank you for watching.